Denise POV. Pauwi na kami ni Tristan, pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang pangyayari kanina with Douglas. Sa apartment ako nagpahatid at pumayag naman to dahil sinabi ko na kailangan ko ding i-check ang tinitirahan ko. Ano nga bang ginagawa ni Tristan sa kapatid ni Douglas? Bakit parang matindi ang galit niya dito? Hinanap ko kanina si Audrey dahil gusto ko sana itong makausap tungkol sa sinabi ni Douglas, pero busy to sa mga kaibigan niya. Tahimik lang kami hanggang sa nagsalita si Tristan. Nakasalubong ko si Douglas kanina nang puntahan kita sa restroom. Kinausap ka ba niya? Tanong nito na halatang nagpipigil ng galit. Ayokong sabihin sa kanya na binastos ako ni Douglas dahil baka magkagulo pa, kaya mas pinili ko na lang na wag magnitin dito. Alam ko may sinabi siya sa'yo tungkol sa kapatid niya. Am I right? Napatingin ako dito, tanda na tama ang sinabi niya. Saka ako tumango. Talagang gusto niyang sirain ako? Galit na sabi ni Tristan. Kaya naglakas loob na ako magtanong. Maybe it's better na sa kanya ko malaman. Total, siya naman tong involved. Ano bang nangyari sa inyo ng kapatid niya? Bakit ba galit na galit siya sa'yo? I heard him sigh pagkatapos ay humanap ng lugar kung saan niya pwedeng ihinto ang sasakyan. He sighed again bago magsimulang magkwento. Magkasosyong negosyo ng parents namin ni Douglas. Her sister Monique was Audrey's best friend since amin na to lumaki. She was like a little sister for me. Pero hindi ko alam na pagkagusto pala siya sa akin. Diretso lang ang tingin ni Tristan sa harap habang ako naman inanatiling tahimik sa pakikinig. I wasn't aware of that. Not until her crush turned into obsession. Nakiusap siya sa parents niya na ipakasal kami at dahil sa depression na nararamdaman niya, pumayag ang magulang niya. Natakot sila dahil panay ang banta nito na nagpapakamatay siya pag hindi kami maikasal. Wala sa loob na nahawakan ko ang kamay ni Tristan. Then he continued to speak. Hindi ako pumayag kahit anong pakiusap ng parents niya. I even told them na doktor ang kailangan ng anak nila at hindi ako. Nagalit ang parents niya at nagbantang ipupull out ang shares nila sa kumpanya. Pero hindi ako natakot. Even my parents didn't agree, kaya doon nagsimulang alitan ng pamilya namin. Pinalabas ni Monique that I was bedding her at ayaw panagutan, kaya napunta sa kanyang simpansyan ng mga tao. Natawa pa to ng pagak dahil sa huling sinabi niya. For Christ's sake, I am 25 at that time and she was 18. Paano ko naman magagawa yon? He shook his head out of the hurt that he is feeling. Sinira nilang pangalan ko and even said na buntis si Monique at namatay ang bata sa tiyan niya dahil sa tangka niyang pagpapakamatay. Uminom siya ng lason out of depression. Ano nangyari sa kanya pagkatapos? Namatay ba siya? Yun ang tanong na naglalaro sa isipan ko. We filed a case at dahil na rin sa impluwensya ng pamilya ko, lumabas ang totoo. Natanggalan ng lisensya ang mga doktor na gumawa ng fake medical report. Pati na din ang mga reporters na nagpakalat ng issue about us. Umalis sila at nagpunta sa Amerika para ipagamot ang baliw na babaeng yon. At dahil na rin sa kahihiyan na ginawa nila because of their lies, humigpit ang hawak ko sa kamay ni Tristan. Alam ko na kahit matagal na yon, nasasaktan pa rin siya sa panghuhusga ng mga tao sa kanya. Wala na akong balita sa kanya after that. Not until yesterday. Nakabalik na pala si Douglas at mukhang ikaw yung punteriya niya. I can hear his heart beating, kaya alam ko na galito. Gather your things, mi amor. Umalis ka na sa apartment mo. Hindi ako mapapanatag knowing na Douglas is around. Napatingin ako kay Tristan dahil nakaramdam ako ng pangamba. He will use you dahil alam niyo mahalaga ka sa akin. Nagsisimula ka na niyang lapitan. At hindi ako upo dito at maghihintay na may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Anger is visible in Tristan. Kaya naramdaman ko ang takot. Mas kilala ni Tristan si Douglas, kaya naman alam niyang ugali nito. Isa pa, I saw it myself. Hindi talaga magandang asal nito. Magpapaalam muna ako sa landlady ko. Sagot ko sa kanya. Do it now. Call them. Utos naman ni Tristan sa akin. Tristan, kailangan personal ko magpaalam, okay? Bukas sa bukas din aasikasuhin ko ng paglilipat.
Sabi ko sa kanya. Hinawakan ko uli ang kamay niya just to pacify his anger. Hindi naman siguro ako magagalo ni Douglas dito, okay? Kailangan ko lang taga magpaliwanag kina tita. Naging pamilya ko na din sila at hindi naman tamang aalis ako ng basta-basta. Kumbinsi ko sa kanya. Huminga si Tristan ng malalim at saka tumango. He pulled me for a tight embrace where I felt safe. Para sa akin, I am safe with him. I can kill him if he hurts you, mi amor. Niyakap ko siya na mahigpit at sinabing magiging okay ang lahat. Umalis din siya agad matapos niya akong ihatid sa loob ng apartment. Katakot-takot na bili ng inabot ko kay Tristan bago to lumabas ng pinto. Pagkaalis niya ay nagbihis muna ako at naglinis ng katawan. Isa-isa kong inayos ang gamit na dadalhin ko paglipat kay Tristan. Gabi na at nasa ospital pa sila tita, kaya bukas na lang ako pupunta doon para magpaalam. Wala naman ako masyadong gamit dahil ang ibang gamit dito tulad ng ref at ventilador ay inabutan ko na dito nang sumama ko kay Venus. Ang iba naman ay pahiram ni tita. Iniisip ko kung ano ang dapat kong sabihin kina Allen. Pero siguro mas mainam na sabihin ko na lang ang totoo dahil ayoko magsinungaling sa kanila. 12:00 na pala ng gabi, kaya naman nagpa siya ako mahiga. Nakakaramdam na ako ng pagbigat ng mata na may marinig akong kaluskos mula sa labas. Napatayo ako ng dahan-dahan at naghanap ng magagamit ko para makapanlaban. Hindi ko ba nilak ang pinto? Pero tanda ko nila ko yun. Magnanako kaya mga to? O baka naman pusa? Sumilip ako sa labas at malinaw na nakita ko na may dalawang lalaki na nakaitim. Nakamaskara ang mga to. Naalala ko si Douglas. Pakana niya kaya to? Nakita ko na papunta sila sa kwarto kaya nanginginig ang katawan ko. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nila ko yon at agad akong sumandal sa pinto. Pinilit ko magmakalikahan ng ingay habang dinadayal ang number ni Tristan. Ring lang to ng ring hanggang sa maputol ang linya. Inulit ko ulit at muntikan na akong mapasigaw. Nung gumalaw ang seradura ng pinto, tanda na pilit nila tong binubuksan. Tristan, nasan ka? Bulong ko dahil takot na ako. Umilaw ang phone ko at nakita kong tumatawag si Tristan. Love! Bulong ko dito habang nanginginig ang boses ko. Mi amor, what's the problem? Nag-aalalang tanong niya. Love, may... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Biglang kumalabog ang pinto. Gumapang ako papunta sa gilid ng kama ko at doon ko nagsusumiksik habang nakatakip ang kamay ko sa bibig ko. Denise! Denise! Narinig ko ang sigaw ni Tristan sa kabilang linya pero hindi na ako makagalaw sa sobrang takot. Gumalaw uli ang seradura ng pinto kaya lalo ko napasiksik sa gilid. Wala nang tigil ang agos ng luha ko. Mabuti na lang at dalawa ang lock ng pinto bukod sa seradura kaya kahit papaano hindi agad to nabuksan. Narinig ko na sinisipa na nila ang pinto kaya lalo kong napahagulhol. Naaalala ko si nanay, si Amber at ang pamangkin ko na si Hans, si Tristan. Kung kailan mahal ko na siya, bakit ganito mangyayari? Love? Pabulong na halos yun at kahit imposibleng umaasa ako na maririnig niya ako. Huminto ang pagkalabog ng pinto pero nanatili akong nakasiksik at tahimik na umiiyak. Tinakpan ko ang tenga ko dahil sa takot. Naramdaman ko ang pagsisikip ng dibdib ko. Hindi na ako makahinga habang patuloy sa panginginig ang katawan ko. Tumahimik ang paligid pero sa laki ng takot ko, hindi ako nakagalaw. Nakatulala lang ako sa sulok habang nakatakip ang tenga ko. Hindi ako makahinga at hindi ko mapigil ang panginginig ng katawan ko. Denise! Denise! Sigaw yon mula sa labas ng silid. Takot akong kumilos o mas tamang sabihing hindi ako makakilos. Ni hindi ko magawang ibuka ang bibig ko para makapagsalita. Narinig ko ang pagsipa ng pinto. Napapidlag ako at lalong lumakas ang panginginig ko. Hindi ako makahinga. Bumukas ang pinto sa lakas ng pagsipa at inilawan noon si Tristan. May kasama siyang dalawang lalaki na hindi ko na makilala dahil unti-unti nang lumalabo ang paningin ko. Denise!
Lumapit si Tristan sa akin at hinawakan ang mukha ko. Look at me, mi amor. Please, look at me. Hindi ako makatingin at lalong nanginig ang katawan ko. Daryl, ready the car! Mi amor! Sigaw ni Tristan. Habol ko ang hininga ko, sabay ang paninikip ng dibdib ko. Pinilit ni Tristan akong tumayo, pero nagdilim na ang paningin ko. Tristan POV. Palabas na kaming apat na magkakaibigan para umuwi after the party. Bumalik pa kasi ako sa De Vera Mansion after ko maihatid si Denise sa apartment niya. Ayoko niya sanang umuwi pa siya doon dahil kakaiba talagang nararamdaman kong kaba. The moment I saw Douglas approaching my girl, alam kong hindi maintindihan ni Denise ang dahilan ko. Kaya naman kahit ayoko nang balikan ng kwento ng nakaraan, ay napilitan akong sabihin sa kanya yon. I felt my phone vibrating in my pocket, kaya agad kong kinuha yon. May missed call si Denise, kaya bigla naman ako nakaramdam ng kaba. I immediately answered it, and upon hearing her voice, I knew there was something wrong. Love, That was it, pero wala na akong narinig na kahit na ano mula sa kanya, except for the banging sound. Denise! Denise! I kept on calling her, pero wala akong nakuhang response, except for that alarming sound. May problema? Nag-aalala naman ang mukha ni Daryl nang lapitan niya ako. There's something wrong with Denise. Sabi ko, saka patakbong lumapit sa kotse. Sumunod naman si Daryl at Damon na agad niya sumakay sa kotse ko. Bumalik sa loob si Jonas para tawagin si Patrick at nagbili na mag-update kami sa kanya. Wala pa atang 20 minutos na marating ko ang apartment ni Denise. Naglabas ng baril ang dalawang kaibigan ko at kinasayon bago kami pumasok sa loob. The door was open at nagkalat ang gamit sa loob. Nakaramdam ako ng takot na makita kong itsura ng bahay. Napasok pa siya na magnanakaw? Denise! Sigaw ni Daryl na ma-check nilang buong paligid. Denise! Denise! Tawag ko ulit pero walang sumasagot. Agad akong tumakbo sa kwarto niya and it was locked. Pinihit ko ang pinto saka ko kinalabog at tinawag ang pangalan niya pero wala pa ring response. Sinipa ko na ang pinto. Nagdidilim ang paningin ko. As where thoughts come and go in my mind. All I can see is blacked until the door opened and I saw my girl inside. She looked scared and disoriented habang nakasiksik sa gilid ng kama niya. Nakasalampak siya sa sahig while her hands is covering her ears. She was shaking when I finally went near her. Look at me, mi amor. Please, look at me. I pleaded as I cupped her face. Her eyes are sore due to crying and she was shaking. Daryl, ready the car! Sigaw ko, saka ko itinayo si Denise until she collapsed. Agad ko siyang binuhat at sinakay sa kotse. Si Daryl na ang nag-drive habang nasa harap si Damon at kausap naman si Jonas. Dumiretso kami sa pinakamalapit na ospital at agad namang inasikaso si Denise. Dinala siya sa ER habang nasa labas kami dahil hindi na kami pinapasok ng nurse. I patiently waited habang inaalalang dinatan kong kalagayan ng babaeng mahal ko. Hindi ko mapigilang magalit sa sarili ko dahil pumayag ako na maiwan siya doon. She was alone and scared. Tinapik ni Daryl ang balikat ko, saka ko inayang maupo, but I refused to. Gusto ko mapuntahan agad si Denise. The doctor came out of the room at agad kaming nilapitan. She is shaking and disoriented na magising siya. And that is the best way to pacify her for now. The doctor announced. May idea ba kayo kung ano nangyari? Tanong niya ulit, pero umiling ako. She seemed to have undergone stress, kaya nagkakaroon siya ng panic attack. She is sleeping right now. Let her rest first. Please coordinate with the reception area para mabigyan po kayo ng kwarto. Dagdag pa ng doktor. I'll handle it. Narinig kong sabi ni Damon dahil hindi ako makakilos. May binilin pa ang doktor bago siya umalis, so I thank him. When the room was ready, ay inilabas na si ER si Denise. Agad kong hinawakan ng kamay niya habang dahang-dahang tinutulak ng nurse ang kama niya papunta sa room niya. Naupo ako sa gilid ng kama paharap sa room niya. The moment she was settled in the bed,
I held her hand and kissed it briefly while my clouded thoughts in a rage. Galit ang nararamdaman ko kung sino mang demonyong gumawa nito kay Denise. Tell Patrick to call Jeric. Sabi ko sa dalawang kasama ko habang hindi inaalis ang mata ko kay Denise. She was peacefully sleeping and I hope pagising niya ay maging maayos na siya. After an hour, ay dumating si Patrick at Jonas kasama si Jeric. He is our friend way back in college, pero nag-shift to ng course at lumipat sa ibang school. He owns a private investigation company now, and hands-on ito sa work niya. Find them, Jeric. Hindi ako papayag na hindi sila magbahid sa ginawa nila. Matalim ang mga mata ko, habang nakatingin pa rin ako kay Denise. I handle it, bro. Hahanapin natin sila. He promised, kaya naman medyo lumawag ang dibdib ko. Dahil alam ko ang kapasidad ni Jeric. Consider it done. Ika nga nila. Papatayin ko si Douglas kapag nalaman ko na may kinalaman siya dito. Galit na sabi ko, that asshole? Hindi naman siya invited sa party ni Dad. Bakit siya nakapasok? Patrick also said, kaya lalo kong inisip na may motibo talaga ang gago na yon sa paglapit niya kay Denise. Hindi pa rin ba sila nakaka-move on? Ang tagal na nun. Isa pa sila naman na may kasalanan. Inis namang komento ni Jonas. Sirangang ulo, di ba? Lahi na ata nila yun? Dagdag pa ni Damon. Did you get the CCTV footage, bro? Tanong ko kay Patrick dahil gusto ko makita kung anong ibang ginawa o sinabi ni Douglas kay Denise. I have these feelings na may tinatago kasi sa akin ng dalaga. Unfortunately, bro, walang record. Nagtataka din kami kung bakit sabay-sabay na nagkaroon ng malfunction ang mga security camera sa mansyon. What the? Nagstay pa sila sandali hanggang sa magpaalam ng mga kaibigan ko. Madaling araw na din at alam ko na they also need to rest. Tinitigan ko lang si Denise hanggang mag-umaga, waiting patiently for her to wake up hanggang sa mag-ring ang phone niya, bandang 6:00 ng umaga. Tita Rose ang nakalagay, so I answered it immediately. Denise? Denise is sleeping. Ako po si Tristan, ang boyfriend niya. Boyfriend? Tila ayaw pang maniwala ng kausap ko hanggang sa marinig ko ang boses ni Allen. Sir Tristan? I can sense his voice na nag-aalala siya. Maybe they already knew what happened. Allen? Maiksing sagot ko. Nabalitaan po namin. Kamusta po si Denise? Tanong niya. She is still sleeping. She's having panic attacks. Kaya kinailangan niyang i-sedate. I just hope she's okay when she wakes up. Kahit naman magselos ako sa taong to, ay kinausap ko pa rin ng maayos. Dahil malaki din ang naitulong niya kay Denise at pamilyang tinuring nila sa kanya. Ngayon lang po nangyaring ganyan sa lugar namin, sir. At naniniwala ko dahil doon. Dahil yun ang sinabi sa akin ng taong nakasunod kay Denise. The place is safe. At wala namang bumabasto sa kanya. Talagang si Douglas ang pinaghihinalaan ko na may gawa ng lahat ng to. Maybe alam ng mga taong yun na nag-iisa lang si Denise. Since nasa hospital din kayo, sabi ko na lang dahil ayoko pang malaman nilang tungkol kay Douglas. It's also my fault. Dapat hindi ko siya iniwang mag-isa. Dagdag ko pa. Wala naman po may gusto sa nangyari, sir. He consoled me, pero hindi ko taga mapigilang sisihin ang sarili ko. Pakibalitaan po kami, sir, kung kamusta ng lagay niya. Pakiusap naman ni Allen, and I just said yes. Siguro nga kailangan kong tanggapin na talagang parte na ng buhay ni Denise ang mga taong to. By the way, Allen, iaalis ko na si Denise sa apartment niya. I won't take a risk again. I hope and your parents understand. Pahayag ko dito. Nakita kong gumalaw si Denise, kaya naman nagpaalam na ako kay Allen. Hindi ko naman kailangan hingin ng permiso nila. I was just informing him of my plan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!